Kaugnay niyan, ang simbahang Katolika mga kabombo ay sinabi na ang palaspas nga ay simbolo ng matibay na pananampalataya at hindi ho mga anting-anting na nagsisilbing pampaswerte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, binigyang diin ni Father Johnny Luntungan ng Our Lady of the Rosary of Lanabal de Manila na ang pagwawagayway nitong palaspas ay sumasailalim o sumasalamin sa pagtanggap nga kay Kristo. Nilinaw niya na hindi ito ginagamit bilang panlaban upang makaiwas ho sa mga sakit, paghihirap o kamalasan sa buhay. Ayon ho kay Father Luntungan, ang pag-iingat ho sa mga palaspas ay palatandaan na magpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay at ng kanyang proteksyon, pati na rin ang pag-asa na maging ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa ating buhay. At yan ho ang naging reaksyon nga ng simbahan. Bukod ho sa paglilinaw sa tradisyon, ay hinamon din ng pari itong mga kabataan na mag-alay ho ng sakripisyo sa pamamagitan ho ng pag-iwas o pagbabawas nga sa paggamit ng mga gadget at social media sa buong linggong ito upang maglaan ho ng mas malalim na oras para sa pamilya at maging sa kapwa. Samantala, ginamit din ni Father Luntungan ang pagkakataon upang ipanawagan ho ang kapayapaan sa gitna ho ng nagaganap na digmaan sa Middle East. Iginit nito na nananatiling pro-peace o walang pinapanigan ang simbahang Katolika sa tensyon sa pagitan ng bansang Israel at Iran maging ng US, lalo na ho, at lubang naapektuhan ang mismong Holy Land. Sa usaping panloob naman, dito ho sa Pilipinas, partikular na sa idinudulot ho na energy crisis at mga kontrobersiya hinggil ho sa mga ghost project, inimuko ng opisyal ng simbahan ang publiko na magkaroon ho ng conversion of heart o tunay na pagbabagong loob. Umasa naman ang simbahan na lalabas din sa huli ang katotohanan sa mga isyong kinakaharap ho ng ating bansa. Oras, 10 minuto makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na isabuhay ho ang diwa ng sakripisyo at pagtulong sa kapwa kasabay ho ng pagunita ng Holy Week ngayong taon. Sa inilabas na mensahe ng Malacanang ngayong araw, ipinaabot ho ng Pangulo ang kanyang pakikiisa sa buong bansa sa pag-alay ng oras para sa pagninilay-nilay sa Passion of Christ. Binigyang diin ng punong ehekutibo na ang tunay na kadakilaan ho ng isang individual ay nasusukat sa paglilingkod at hindi sa kanyang posisyon. Inikayat din ng Pangulo ang publiko na gawing inspirasyon ang kababaang loob ni Kristo upang higit na maging mapagmalasakit at maipaabot ang tulong sa mga tunay na nangangailangan. Formal nga nagsimula ang Holy Week ngayong Palm Sunday, Marso 29 at magtatapos naman sa Easter Sunday, Abril 6. Samantala bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero para sa mga pilgrimage at mahabang bakasyon, inilagay na ho sa heightened alert ng mga otoridad sa sektor ho ng transportasyon, gayon din ang Department of Health upang umalalay ho sa at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong linggo ho ng Semana Santa.